Justin Brownlee pinagkakaguluhan sa Indonesia at ang totoong sahod ni JBL. Magandang araw, inanunsyo na nga kamakailan ng bagong team ni Justin Brownlee sa Indonesian Basketball League na Pelita Jaya ang pagdating ni JBL sa kanilang koponan via social media nitong Miyerkules. Nakapirma ng araw ng kontrata si Brownlee at expected na maglalaro siya dito hanggang June habang hinihintay ang next stint ng ating Gilas team at sa next conference din sa Barangay Ginebra. Marami ang nagsasabi na hindi raw basta-basta ang team na ito na Pelita Jaya at ito raw ay isa sa mga championship contender at sa kasalukuyan ay may 7 panalo at 1 talo sa kanilang team standing. Makakasama rin ni Brownlee ang dating PBA import din na si KJ McDaniels na dating import ng NLEX at Meralco sa PBA at Thomas Robinson na dati namang import din ng NLEX. Ito ang unang pagkakataon na maglalaro si Brownlee sa labas ng bansa matapos ang kanyang 3 buwan na pagkakasuspinde tungkol sa doping issue noong nakaraang Asian Games. Matapos nga ang pananalasa ni Justin Brownlee kasama ng ating Gilas Pilipinas noong nakaraang FIBA Asia Cup 2025 qualifiers nitong Pebrero lang kung saan nag-average siya ng 21 points, 10 rebounds, 6 assists upang pangunahan ang ating national team na masweep ang Hong Kong at Chinese Taipei. Makakasama rin ni Brownlee sa Pelita Jaya ang naturalized Indonesian guard na si Anthony Bin kabilang na rin ang ilan sa mga miyembro ng kanilang national team na sina Endakara Proswota, Brandon Joato, Erigi Muhammad and Agassi Goantera. Excited na ang mga Indonesian basketball fans sa pagdating ni Brownlee. Sikat siya dito na tumalo umano sa kanilang national team noong nakaraang SEA Games at Asian Games at naniniwala silang ang Pelita Jaya na raw ngayon ang team to beat this season. Balak din ng Pelita Jaya na paglaruin si Brownlee sa darating na Basketball Champions League Asia qualifiers na gaganapin naman sa Abril 3-7 sa Mongolia. Samantala pinag-uusapan din sa ngayon kung magkano ba talaga ang sahod ni Brownlee sa kanyang bagong koponan sa Indonesia daw. Cake ang isang import ay maaaring sumahad ng $1,000 hanggang $3,000 kada buwan, ngunit dahil nga sa may dalawang import noon ang bawat team sa IBL ay nililimitahan lamang ang sahod ng 2 import sa maximum na $4,000 pag pinagsama, ngunit sa kaso ni Brownlee ay mukhang nakakuha pa siya ng isa pang kontrata at iyon nga ay maglalaro siya para irepresenta ang Pelita Jaya sa Basketball Champions League Asia qualifiers sa Mongolia, kaya siguradyong nadagdagan ang kikitain ni Brownlee dito. Ngunit sa tingin naman natin ay hindi talaga mahalaga para kay Brownlee kung gaano kalaki ang sasahod niya dito. Alam naman niya na isa ang Indonesia sa mga mababa magpasahod sa mga imports. Ang mahalaga kay Brownlee ay mapanatili ang kondisyon ng kanyang katawan at may bahagi na rin ang kanyang nalalaman sa basketball dahil babalik din siyang muli para maglaro muli para sa ating Gilas Pilipinas at sa Barangay Ginebra.